So ayun, okay, KGX, check lang natin tong market, no? Tignan lang natin kung ano yung mga news ngayon. Kasi may nakita ako dito, US likely to vote on Bitcoin and crypto market structure bill today. No, marami kasing bullish no regarding dito, no. Ano ba 'to? Ano ba tong sinasabi na nila nito, no? So ngayon, based dun sa nakikita ko, syempre pag ito nangyari today, syempre napaka-positive news nito para sa crypto market, no? Syempre lalong-lalo na sa Bitcoin tsaka Ethereum, no? Ito talaga yung para lang sa akin yung pinakapaliwanag ko dito, no. So ano yung possible mangyari, no? So syempre US House likely to vote on the crypto market structure bill, no, today, no. Ibig sabihin, boboto sila, no, ang mga yung mga senador or kung sino ba yung mga parang dito mambabatas natin dito. Pero diyan sa US, kung ipapasa na ba nila yung batas na yan, magbibigay ng malinaw na rules yan sa crypto industry. Na syempre kasama dito yung ang Bitcoin, Ethereum, exchange at iba pa, 'di ba? So, bakit to maganda sa market? Kaya bakit nila pinopost sa TikTok yan? Syempre, regulatory clarity. Hindi na malabo yung batas. Number one yun. Kapag naipasa yan, syempre, maliwanag na ang mga kumpanya kung ano ang pwede at bawal. Yan. Mas marami ng big investor or institution ang papasok dahil sa tiwala nila doon sa legal setup, di ba? So, ibig sabihin, parang ngayon, no, parang hindi pa ganun katiwala talaga si crypto, no? Pero ibig sabihin, dapat maipasa to. Cancel mo natin yan. Okay. Number 2, para sa akin, mas maraming pera yung pwedeng pumasok sa crypto. Kasi kapag malinaw na yung rules, pati malalaking kumpanya at bangko, papasok na sa crypto. Kaya tataas ang demand. Yun yung nakikita natin dito. And then, I think US support sa crypto, no? Kapag pumasa to, parang sinasabi na ng gobyerno ng US, I think ito lang para sa akin lang to hindi siya financial advice, no? Okay kami sa Bitcoin at crypto basta may tamang regulation. So parang ayun yung sinasabi nila. So malaking confidence boost ito globally, no? And syempre number 4 para sa akin naman, si Trump ay pro Bitcoin. Alam naman natin 'yan. Ayon sa imahe niya, 'di ba? So pag nakikita mo naman talaga ultimo anak niya, 'di ba? Talagang ano 'yan, ma-crypto talaga 'yan, 'di ba? Kung siya yung magpo-push or susuporta, mas malaki yung mas malaki or mas malakas yung market dahil maraming sumusunod sa kanya. Yun yung nakikita ko dito, no? Syempre ito yung parang result na sa akin ng market. Mas mataas ang chance na umangat palalo si Bitcoin pag naipasa to. Possible rally or breakout kung maipasa. Mas stable ang long-term future sa crypto and US. Yan yun. Yan yung nakikita ko mga kapatid, no? So, and then ngayon, punta tayo sa Watchers Guru. Sana kayo din, comment kayo sa ilalim ko ano yung pagkakaintindi nyo doon, no? Dami na liquidate, no? Ako kasi hindi ako nag-trade, no? Sa Telegram, kung mapapansin nyo, nag-stop tayo sa trading at sabi ko walang susunod mga kapatid. Okay? So ngayon, kasi medyo na busy tayo Medyo na busy talaga tayo. And then ngayon, kung mapapansin natin, just 500 million worth of crypto short liquidated in the past 5 hours. Dati kasama ako dyan, ngayon hindi ako kasama Hindi ako kasama yun dyan. Okay, so ngayon, baka makasama ako. So far, ito yung nakikita ko ngayon sa market. Ako kasi wala pa akong price action ng 120, 25, 26. Ay, 125, 26 hanggang 30. So far, ito yung nakikita ko muna. Siyempre, dun sa cup and handle na nakita natin sa 1 week time frame. Ayan yung natin. Teka lang baba natin. Iyon. No. Baba pa natin. Yun, no? Sa cup and handle, kung mapapansin natin, hanggang 140 ang tataas niyan. Pero sa ngayon, wala pa tayong price action kasi nung 124 pataas. So, para lang sa akin, ang nakikita ko dito ay once ma-break ni Bitcoin to, no? Tong area na to, si 123, kunyari mamaya, magkaroon ng may pasa yun. I think, mabi-break to, lilipad to hanggang 125.
125 once ma-break siguro, 125 biglang lilipad na. 125 is guess lang yan, no? Hulang-hula kasi wala pa akong price action nun, no? So pero dun sa cup and handle niya na sinasabi ko, 'di ba? Aabot siya ng 140. Yun yung napansin natin dun. 1 week. Yan, tong area na to. No, yung area na yan, kunin nyo to, tapos i-check nyo dun. Yun yung nakita natin before. So, pero ako talaga hanggang 120 lang ako kay BTC. Pero ngayon, 122 na, di ba? So, pero ganun talaga ang buhay, no? Ganun talaga ang buhay. Importante may target ka. Hindi ka tulad, syempre tayo wala na eh. Tipi-tipi na tayo sa mga spot natin. Wala na tayong spot talaga. Now, so far ito yung nakikita ko dito. Kung yan. Squeeze tayo. Kung ma-break ni BTC or kung bumaba si BTC, no? Doon sa 100, I think 119. Sorry, ba't nakalong to? Mali. Short position. Yan. Kung kukunin ni BTC yung 119, 119.2. Yan. So, kung kunin niya yung 119.2, or 118 na lang, or 119. So, yan. Possible book break yan. Hanggang dyan sa area na yan. Okay? Pero dito, sa area na to, no? Sa long position naman tayo. Sa long position naman, tanggalin natin yan. Sa long position naman, sa area na yan, once, no? Ma-hit yung area na yan. Wait ba natin yan. Once ma-hit yung area na yan, I think the target muna ako ng 105. Yan. Once ma-hit to, tong area na to, 123,300 or 260, possible lumipad ng 105. Pero once ma-hit ang 119, bumalik siya, possible bumaba yan hanggang 116. So, yan yung nakikita natin dyan, mga kapatid, no? So, kaya, this is not financial advice, again, no? Pero, tulad ng sinabi ko sa inyo, mas maganda kung kayo mismo, nagtitrade na ayon sa sarili nyong analysis, mga kapatid, no? Hindi nyo ako mapapabili ng Bitcoin ng 100 plus, no? Kumbaga, sabi ko nga, bakasyon na. Ito yung lagi kong sinasabi sa akin, sa sarili ko, no? Bakasyon na. Tapos na yan. Yung iba, nagsisimula ngayon, good luck sa inyo, no? Sabi nila, lilipad ang Bitcoin ng hanggang 200k. Okay lang. Risk na yun for me. Kung nag 100k ka ngayon, and then naghihintay ka ng 200k, risk na yun para madoble yung pera mo. Diba? So far tayo, pahinga na, no? Sabi ko sa inyo, pahinga na. Update na lang ng mga news ko, ano yung mga nangyayari, mga kapatid. And then, syempre, pag bumabayan ng 119, go na ako doon. Baka mag-short position na ako. Or, pag bumaba yan, or pag bumaba ng 102. So, sorry, may nakita ko pala ako isa. Pwede yan. Pag bumaba pa ng 102. Yan.
Yan. Susubukan ko mag-short. Okay? Sa 102. Ako yan ha. Hindi kayo ha. So, yun lang mga kapatid. At saludo sa inyong lahat. Sana pumasa yung bill. Marami naman syempre, sabi ko nga, matutuwa tayo kapag lumipad din ang Bitcoin, di ba? So, hindi naman tayo, kumbaga parang naman, lahat naman tayo gusto natin lumipad ang Bitcoin. Pero may sarili-sarili tayong analysis mga kapatid, no? Saludo sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong lahat.